Magluluto tayo ng low-carb red velvet cream cheese brownie. Sa isang mixing bowl, maglagay ng room temperature butter, green dahan, golden monk fruit erythritol blend. Pagkatapos, haluin ng maigi hanggang sa ito ay magiging creamy. Then add vanilla flavor. Ang list of ingredients ay ilalagay ko sa last part ng video na ito. Maglalagay din tayo ng red food color. Then mix very well. If you love this recipe, please like and share and follow me for more low-carb recipes and health tips. Ang problema, hindi po ako kontento sa color nito kaya nag-switch po ako sa other brand. Then, mix ulit very well. Ngayon, maglalagay tayo ng green dahan cocoa powder. Haluin ng maigi, pagkatapos maglagay ng egg. At tuloy ang paghahalo hanggang sa ito ay magiging creamy ang consistency. At ngayon, maglalagay tayo ng coconut flour. Green dahan whole egg powder. Haluin ulit ng maigi. Maglalagay din po tayo ng cocoa cider vinegar. Haluin ng maigi until all ingredients are well incorporated. Gamit ang spatula, kunin lang po natin yung mga nasa side. At ngayon, prepare na po natin yung molder. Nag-spray lang ako ng coconut oil at ilagay ang parchment paper. Pagkatapos, isalin yung mixture. Magtitira lang po tayo ng mga 1/4 part para sa toppings mamaya. Sa isang separate na mixing bowl, maglagay ng cream cheese. Then add green dahan pure allulose and vanilla flavor. Haluin ng maigi hanggang sa ito ay magiging creamy. Pagkatapos, maglagay ng egg. At haluin ulit ng maigi. Dapat po thick yung consistency natin. Pagkatapos, isalin sa molder. At ngayon, ilagay ang mga itinabi natin kanina na butter mixture. At maglagay ng design depende sa gusto nyo. Then, cook in the oven at 175 degrees Celsius for about 30 to 40 minutes. At nung kinuha ko, tumaob sa loob ng oven pero wala na tayong magagawa. At nilagay ko pa rin sa loob ng chiller overnight para mas magandang tingnan kahit na nagkadurog-durog ito, nilagay ko sa brownie liner. Mag-plating na tayo. At ito na ang ating low-carb red velvet cream cheese brownie. So, ito po, isa sa mga slices na ginawa ko. Kahit pa paano, yung mga nabuhos na pinatong ko, dumikit lang din siya. Ayan yung itsura. Tikman natin. Ang sarap talaga. Kahit pa paano, nabuo siya ngayon. Kasi kagabi nagkadurog-durog talaga. At least ngayon kumapit ulit siya. Pero tandaan nyo po na dapat chill po natin na ito lagi. Kunin lang po sa chiller kapag kakainin. Right after, balik agad. You must try this.